The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nagpunta sa Quiapo kasama ang kanyang kaibigan. Kung saan namulat sila sa kababalaghan ng kulam at paghihiganti. Ako po si Dina at ang aking kwento ay nagsimula ilang taon na ang makalipas. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga kulam at kababalaghan, ngunit ako ay naimpluwensyahan ng aking kaibigan nang ayain niya akong bumisita sa Quiapo. Sa labas daw kasi ng simbahan nito ay samot-sari ang mga nagtitinda at nag-aalok ng kung ano-anong mga serbisyo tulad ng gayuma o kaya mga pampalaglag na gamot. Ang hinahanap namin doon ay ang isang mangkukulam di umano. Si Eliza ang nag-aya sa aking pumunta dito. Dahil may kakilala daw siya na humihingi ng tulong sa isang tindera na mangkukulam daw. Si Eliza ang nagpakilala sa akin sa aking nobyo at masasabi kong siya ang aking pinakamatalik na kaibigan, kaya sinamahan ko siya. Habang naglalakad kami, ay tinanong ko kung ano ang ipapagawa niya sa mangkukulam. Ngunit ngumiti lang si Eliza at nagsabing pinag-iisipan niyang humingi ng gayuma dahil may nagugustuhan daw siya. Nang makarating kami sa isang sulok, ay nakita na namin ang matanda. Matanda at mukhang nakakatakot ang itsura ng nagtitinda at may isip mong isa talaga siyang mangkukulam. Nag-usap sila ng matagal ni Eliza habang ako ay tumitingin lang sa mga binibenta niya. Maya-maya ay inaya na ako ni Eliza dahil nahiling na daw niya ang gusto niya. Hindi masyadong nagsasalita si Eliza matapos nun at sinabi lang niyang parte ng kasunduan nila ng mangkukulam na bawal daw niya ipagsabi ang kanyang hiling. Nung kinagabihan ay nakakapagtakang hindi ako makatulog at biglang napabangon na lang. Nagsusuka ako ng dugo at tumatagas ito nang hindi ko mapigilan. Walang tigil sa pag-agos ang aking dugo hanggang sa hinimatay na lang ako. Nang magising ako ay nasa ospital na ako at wala daw makitang mali sa akin. Nagtataka din ang mga doktor sa sanhi ng aking pagsusuka. Ilang araw akong nanghina noon at hindi makalabas. Nag-aalala na ako dahil nakailang bisita na kami sa mga doktor at wala pa ring makapagsabi kung bakit ako nagsusuka ng dugo tuwing gabi. Naisip kong idaan na lang sa mga dasal at pagsimba ang aking sakit. Pumunta ako sa simbahan ng Quiapo para dito magdasal at naisip kong daanan na din ang mangkukulam dito. Humingi ako ng tulong sa kanya at ngumiti lang ito sa akin habang sinasabing gumana daw ang sumpa na hiniling ni Eliza para sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng mangkukulam. Doon ko napagtanto na hindi man lang ako dinalaw o kinamusta ni Eliza matapos kong sabihin ang aking naging sakit. Nang tanungin ko ang mangkukulam kung bakit ako sinumpa ni Eliza, ay nagulat ako sa kanyang sinagot. Nais daw niyang makuha ang aking nobyong si Gio. Matagal na daw siyang may gusto dito at mali daw na ipinakilala ako ni Eliza sa kanya. Bukod sa gayuma, ay gumamit si Eliza ng sumpa para ako ay magkasakit. Nanlamig ang buo kong katawan sa inalok ng mangkukulam. Kung nais ko daw gumanti kay Eliza, ay kaya niya akong tulungan. Kaya ko din daw bigyan ng sakit ito
at simple lang daw ang kapalit na hinihingi niya. Magbigay lang daw ako ng gamit na pag-aari ng lalaking aming pinag-aagawan, kaya binigay ko ang panyo ni Gio. Umuwi akong hindi makapaniwala sa ginawang pagtataksil ni Alyssa sa akin. Tinuring ko siyang matalik na kaibigan at aahasin lang pala niya ang aking nobyo. Inaabangan ko buong gabi ang balita kay Alyssa at natuwa sa aking narinig na chismis sa aming kakilala. Tinubuan daw ng napakaraming pigsa sa buong katawan si Alyssa biglaan at hindi maintindihan kung saan ito nanggaling. Puno daw ng sugat ito pati sa muka at kating-kati ang buong katawan niya. Kinabukasan ay nagulat ako dahil sumugod si Alyssa sa aming bahay. Pinagsasabunot ako nito kaya ipinaglaban ko ang aking sarili at kinaladkad ko din siya. Nagtaka ang pamilya ko at pinaghiwalay kami para awatin. Sinisigawan akong mang-aagaw ni Alyssa dahil nauna daw siya kay Gio. Umuwi siyang humahagulgol at nakonsensya ako bigla. Sinabi ng mangkukulam na sindihan ko lang ang itim na kandila para matigil ang sumpa kay Alyssa. Nawala na din naman na ang sumpa sa akin kaya naisip kong patas na kami ni Alyssa. Sa totoo lang ay naiintindihan ko siya dahil alam kong siya ang unang niligawan ni Gio. Sa una pa lang ay sinasabi na ni Alyssa sa akin na may gusto siya kay Gio nung ipinakilala niya ito sa akin. Hindi ko din maipaliwanag pero nagustuhan ko din si Gio kaya naman lumapit din ako dito. Ilang araw matapos ng aming mga sumpa ay nagulat kami ni Alyssa sa aming nabalitaan. Natagpo ang patay daw si Gio sa kanilang bahay. Sumusuka daw ito ng dugo at biglang tinubuan ng maraming pigsa bago ito mangisay at tumumba na lang ng biglaan. Tinawag namin ni Alyssa ang isa't isa dahil nakaramdam kami na pareho ang aming naiisip. Sumugod kami sa Quiapo para hanapin ang mangkukulam dahil ang mga sumpang hiniling namin ay napunta kay Gio. Kwinento ni Alyssa na hiningi ng mangkukulam ang litrato ni Gio at malamang ay ginamit iyon ng mangkukulam para isumpa siya kasabay ng panyong binigay ko. Pagdating namin sa pwesto ng mangkukulam ay hindi na ito matagpuan kahit saan. Nagtanong kami sa mga katabi nito, ngunit wala daw silang alam na nagtitinda sa pwestong iyon. Umuwi kaming nagsisisi ni Alyssa sa aming nagawa at nadamay pa ang inosenteng si Gio. Ngayon ay hindi na kami nagkakausap ni Alyssa simula nang ilibing si Gio. May kanya-kanya na kaming buhay at natuto na kami sa aming mga nagawa. Nabulag kami sa pagiging makasarili at sa paghihiganti na pareho kaming nawalan ng taong mahal namin. Kaya maging leksyon sana din ito sa inyo na maging mabuting tao at isipin na importante ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Na huwag tayo magtitiwala basta-basta sa mga nag-aalok ng mga masasamang mga bagay. Lalo na kung galing sa mangkukulam sa Quiapo.